Ayaw ng hukbong. Katihan ng Brazil na ituring teroristang grupo ang PCC at Comando Vermelho at inilalantad nito ang tunggaliang sinikap itago ng Brasilia. Samantala, idineklara ng Administrasyong Trump ang dalawang grupo bilang mga terorista sa larangan ng pambansang seguridad ng Estados Unidos. Nag-alala ang ilang sektor ng militar sa Brazil dahil baka madawit ang sandatahang lakas sa usaping matagal nang iniiwasan ng mga namumuno. Ngayong Sabado, Mayo 30, 2026 ramdam ang tensyon, hindi lang sa pahayag ni Lula laban kay Marco Rubio, pati na rin sa kilos ni Flavio Bolsonaro sa Washington. May tensyon sa estado ng Brazil dahil sa mga organisasyong kumokontrol ng teritoryo, pera at tumatawid ng hangganan. Ano nga ba ang nakakatakot? Bakit malaki ang pagtutol ng hukbong katihan? Paano nabaliktad ni Trump ang issue laban sa Brasilia? Ikukwento ko lahat sa'yo. Kung gusto mo ng diretsong nilalaman, mag-subscribe na dahil araw-araw may ganitong video dito. Ayon sa mga impormasyong nilathala ng Editorial Central, ipinakita ng mga militar ng sandatahang lakas ang kanilang pagtutol sa likod ng mga eksena sa legal na pag-uuri sa mga paksyon bilang mga teroristang organisasyon. Ang dahilan ay ang ganitong pagbabago ay magbubunsod ng debat ukol sa konstitusyonal na papel ng militar sa seguridad pampubliko sa loob ng bansa, na matagal nang iniiwasan ng mga namumuno. Kung tawagin ng Brazil na terorista ang mga grupong ito, lalakas ang sigaw na gumamit ang Estado ng mas mahigpit na hakbang laban sa kanila. Lumitaw agad ang pagtutol matapos palakihin ng Washington ang bigat ng usapin at ituring ang mga grupong ito bilang transnasyonal na banta. Hindi lang sinasabi ng gobyernong Trump na may krimen sa Brazil. Sinasabi nitong umaabot ang mga network na ito sa reyon na aapektuhan ng Estados Unidos at kailangang harapin gamit ang legal na arsenal ng Amerika. Kapag nag-aatubili ang hukbong katihan ng Brazil, matindi ang impresyon na naiwan. Sa labas ng bansa, nagiging usaping pambansang seguridad ang organisadong krimen sa Brazil. Dito sa loob, may bahagi pa rin ng sistema na pilit ikinukulong ang usapan sa burokrasya. May bigat ang argumento ng militar sa konstitusyon, pero di nito natutugunan ang hinaing ng masa. Kung ang organisadong krimen ay may riple, kontrol sa lugar, nagpapalipat ng pera abroad, nagbebenta ng droga, binibili ang mga ahente at nagpapalaganap ng takot, hanggang kailan ituturi ng Brazil na problema lang ito ng pulisya. Umiiwas sa sagot ang mga pinununang militar at ipinapasang pampulitikang kapalit sa Brasilia. Ngayon, dapat ipaliwanag ng gobyernong Lula kung bakit tinatanggihan nito ang paghihigpit ng Amerika habang nangangakong lalabanan ang parehong mga paksyon sa loob ng bansa. Nag-react si Lula nang may inis noong ika-29 ng Mayo. Nalungkot siya sa balita kay Marco Rubio. Iginit niyang ayaw ng Brazil tratuhin silang parang bata at binatikos si Flavio Bolsonaro sa paghahanap ng suporta sa Washington. Sinabi rin niya na ang PCC at Comando Vermelho ay mga terorista para sa mga komunidad ng Brazil, ngunit tinanggihan niya ang paraan ng pagtrato ng Estados Unidos sa kaso. Lumitaw ang kontradiksyon. Kung terorista ang mga grupong nagbabanta, bakit nagagalit ang gobyerno kapag naglalagay si Trump ng international na presyon laban sa kanila? Ipinapalabas ng gobyerno na ang klasifikasyon ng Amerika ay banta sa soberanya. Pero ang soberanya na walang kontrol sa teritoryo ay nagiging magandang salita lang sa talumpati. Ang mamamayan sa lugar na kontrolado ng grupo ay hindi nakakaramdam ng soberanya kapag kailangan niyang sumunod sa utos ng kriminal. Ang negosyanteng nagbabayad ng hindi opisyal na buwis ay hindi rin nakakaramdam ng soberanya. Ang pamilyang hindi makagalaw ng malaya ay hindi nakakaramdam ng soberanya. Sinamantala ito ni Trump, kaya lumipat ang debat mula opisina patungong totoong buhay. Ang piskal na si Lincoln Gacha, na kilala sa paglaban sa Primeiro Comando da Capital, ay nagbigay ng isa pang babala. Ayon sa kanya, binabago ng klasifikasyon ang pagtrato sa paksa sa loob ng Estados Unidos, mula sa luhikang pulisya lang patungo sa larangan ng depensa at intelihensya. Itinuro niya ang pangamba na baka ang mga impormasyon ay maging maiklasipika bilang kumpidensyal o lihim at maapektuhan nito ang mabilisang palitan ng datos sa pagitan ng mga autoridad ng Brazil at Estados Unidos. Binanggit din niya ang posibilidad ng mga lihim na operasyon ng intelihensya sa Brazil na naglagay sa CIA sa sentro ng usapan. Dati, ang kooperasyon ay tinatrato bilang palitan sa pagitan ng mga ahensya ng pulisya na may datos tungkol sa mga tasape, ruta, pagpupuslit ng armas, papupuslit ng droga at paglalaban ng pera.
Sa bagong pagtatalaga, maaring gawing mas lihim ng Washington, higpitan ang pagsubaybay at kumilos ng mas malaya kaugnay ng mga network na itinuturing nitong konektado sa terorismo. Nakakatakot ito para sa Brasilia dahil nawawala ang kontrol ng pamahalaang Brazilian sa naratibo. Hindi na lang ito lokal na investigasyon, kundi internasyonal na presyon sa pera, kontak, kumpanya at tagapamagitan. Isa sa pinakasensitibo ang larangan ng pananalapi. Ayon sa mga pagsusuring inilatala sa media, maaring maapektuhan ng klasifikasyon ang mga bangko, kumpanya ng seguro, mga pondo, mga kumpanya ng lohistika, infrastruktura, enerhiya, pagmimina, agronegosyo at mga kumpanyang nag-e-export. Kung sakaling lumitaw ang ugnayan sa mga organisasyong formal na itinalaga, ang panganib ay wala sa karaniwang manggagawa, pati na rin sa malinis na kumpanya. Panganib ang dulot ng operasyon malapit sa maruming pera, nagsiserbisyo sa maling tagapamagitan, pagbubulab-bulagan sa paglalaban ng pera o pakinabang sa kadenang kontaminado ng krimen. Si Flavio Bolsonaro ay lumalabas sa episode na ito bilang politikong nagdala ng issue sa Washington at ginawang sandatang pampolitika laban kay Lula ang paglaban sa mga grupo. Naramdaman ng gobyerno ang dagok dahil malaking kahinaan ng pamumuno ng mga petista ang pampublikong seguridad. Hindi niyakap ni Lula ang presyon laban sa PCC at Komando Vermel o magmungkahi ng striktong kooperasyon na may malinaw na patakaran. Ang tugon ay atakihin ang ginawa ng mga Amerikano at mga Bolsonaro at ilihis ang usapan sa soberanya. Mas interesado ang tao kung sino ang magpapahina sa mga grupo, hindi kung sino ang mananalo sa entablado. Naghatid din ng mga kakaibang senyales ang internasyonal na reaksyon. Ipinagtanggol ng China ang prinsipyo ng hindi panghihimasok at binatikos ang panlabas na panggigipit sa panloob na usapin. Para kay Lula, nakatulong ito sa kanyang diplomatikong pananalita. Para sa mga nagbabantay ng seguridad, nananatiling tanong, sino ang haharap sa tunay na kapangyarihan ng mga paksyon sa mismong Brazil? Ang susunod na hakbang ay magsisimula sa Hunyo 5 kapag umiral na ang designasyong Amerikano. Dapat magpasya ang pamahalaang Brazilian kung makikipagtulungan ito sa Washington nang mahigpit o ipipilit ang politikal na hadlang na maaring magmukang dituwirang proteksyon sa sistemang nakapaligid sa mga paksyon. Dapat ipaliwanag ng hukbong sandatahan kung ang pagtutol nila ay dahil sa saligang batas o sa takot akuy ng krisis na lampas sa tungkulin ng pulisya. Hindi pa hihinain ng mga salita lang ang mga grupo. Maipit lang sila kapag sabay-sabay tinamaan ng pera, lohistika, proteksyong politikal at mga internasyonal na koneksyon nila. Dahil sa desisyon ni Trump, napilitang magpahayag ng posisyon ng Brasilia tungkol sa plano. Ngayon, bawat pag-atras at bawat tangkang ilihis ang usapan ay ituturing na takot na matamaan ang pinakasensitibong bahagi. Hinayaan ng Brazil, lumala ang krimen, kaya nagsimulang maningil ang mundo. Ako si Milson Alves, internasyonalista at layunin kung palaging bigyan ka ng tamang impormasyon araw-araw. Tingnan ang mga news links sa video description. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para mas maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.